Hello. Ayan. Ayan, happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. So, ang naibigay po sa aking part para sa umagang ito ay sa ating pong family time, which is yung devotional po, mga kapatid. So, ngayon, ang topic po natin is guarding the mind in the last days. So, paano po ba natin nga ating poprotektahan daw ang ating mga isipan ngayong papalapit na po ang pagtatapos po ng ating mundo? Sabi po dito sa ating key text, "The coming of the lawless one is according to the work of Satan with all powers, signs, and lying wonders." Sa panahon natin ngayon, ang dami pong information, ideas, or scientific explanation na parang tama at convincing pakinggan. Pero po sabi sa Bible, may mga bagay pong maaring mukhang totoo, pero may halo pong deception. Which is yun po yung, doon po pinakamagaling ang ating kaaway na si Satan. Sa passage po na binigay ko, nire-remind po tayo dito na even though ang science daw po ay kumbaga pinag-aaralan po ng bawat isa, katulad po mga kapatid ng psychology, pwede pa rin pong may pumasok pong maling influence kapag hindi po tayo grounded sa ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na masama po yung science, pero kailangan po natin ng discernment, mga kapatid. Hindi lahat ng trending, popular, or proven ay align sa truth ng ating Panginoon. So, pwede pong example dito mga kapatid na sinasabi doon po sa mga sikat po na mga quotes or mga psychology po mga kapatid, follow your heart po na mindset. Sinasabi po nila dito na ayos lang yan basta sundan mo ko nung niyalaman ng puso mo. Pero ang sabi po mga kapatid sa Bible, the heart can be deceitful po mga kapatid. So, kung atin pong sabi po sa Bible, kapag atin pong sinundan ng ating puso mga kapatid, tayo po ay maaring mahulog po sa bitag ng ating kaaway sapagkat hindi po lahat ng nasa puso natin ay tama po mga kapatid. Ang isa po doon is yung self as the center or yung self-love po mga kapatid. Hindi naman po masamang mahalin po ang ating sarili, pero minsan po, nagiging extreme po siya kapag yun po yung in-embody po ng isang tao. Which is, nagiging selfish na po ang isang tao kapag yun po ang inisip niya palagi. Kasi nasabi po mga kapatid naman sa Bible, ano pong sabi mga kapatid sa Bible about po doon? Ang kabaliktaran naman niya, atin daw pong, ano po, sabi po dun 'di ba mga kapatid na hindi ko matandaan yung verse, yung, mismong ano ng verse pero ang thought po niya is ano yun? Kumbaga kailangan po natin 'di ba ibigay po ang ating mga sarili sa ating kapwa, hindi po lang para sa ating sarili mga kapatid. So, ilan lamang 'to sa mga teachings na pinapakalat po sa mundo natin ngayon na kung minsan ito po ay nagiging, dahilan upang tayo po ay mapalayo sa ating Panginoon at maging iba po ang ating isipan. Sabi dito na Satan works, ah, slowly in the lives of the people. Hindi siya obvious mga kapatid. Hindi laging dramatic. Minsan dahan-dahan, parang serpent, until hindi mo namamalayan na naapektuhan na yung faith mo. Kaya importante na bantayan natin ang isip natin. What we allow to shape our minds will shape our faith. Kaya sabi po mga kapatid, kaya mga kapatid, ang atin po sanang kumaga isa-isip sa araw-araw, Panginoon, i-guard mo ang aking mind at i-help mo ko na i-discern ang katotohanan sa mga bagay na nandito sa mundo. Let your word be my foundation. So yun po mga kapatid, at tayo lamang po ay pinapaalalahanan na hindi po lahat ng nakikita natin sa social media, sa internet, or yung mga sinasabi po ng mga tao dyan ay totoo po. Kailangan po ito i-background check natin dun sa Bible kung talaga bang yun din po ang nais ng ating Panginoon. Kung hindi po siya naka-align sa ating Panginoon, hindi po siya para sa atin, mga kapatid. So yan lamang po at dadako po tayo sa ating discussion questions na dalawa. So yung unang katanungan po doon,
Paano natin malalaman kung isang ideya o katuruan ay naaayon sa salita ng Diyos o hindi? Ikalawa, sa paanong paraan natin mapangangalagaan ang ating isip araw-araw laban sa panlilinlang na hindi agad napapansin. So ito po mga kapatid ang ating discussion questions. By family po ito mga kapatid. Paano yung walang family? So yung mga wala pong kasamang family po dyan, by care group na lang po. So yun po mga kapatid, ilang minutes po? Ayan, 15 minutes po ang ating discussion. At after po nun is, yun. So after po nun mga kapatid, tayo na po idadako na sa ating sunod na part ng ating Sabbath School.